Number 3, lack of communication. Mag-usap kayo. Pero sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-usap na galit kayo sa isa't isa. Magpaalam nyo. Pero hindi pwedeng hindi kayo mag-usap. Because it breaks the connection. Nasisira nito ang connection. Ano? Okay? Sasabihin ng asawa, pagod na ako. Sasabihin ng lalaki, pagod din ako. Pagod din ako. Okay? So, ano nangyayari? May isang laging gusto i-defensive. Ano? Laging gusto i-defensive. Okay? And slowly, kapag ganun po tayo, ang conversation po, umiikli hanggang pag ito'y umiikli, ang pag-usap man uli, nagkakaroon ng pag-uusap na ang lamig-lamig na ng pag-uusap. And then, here comes the silence moment. At doon nag-uumpisa yung separation. Okay? Tandaan po ninyo, sabi nga po ng isang manula, silence kill a marriage faster than shouting. Huwag niyo yung hayaan na hindi na nagsalita. Pag hindi na nagsasalita, sawa na. Sawa na yan. Okay? No. Different life goals and values. Magkaiba ang pangarap. Okay? Dapat kayo magkaisa ng pangarap. Yung isa, ang pinaprioritize niya, career niya. Yung isa naman, ang pinaprioritize niya, family niya. Yung isa, pinagpaprioritize niya, unahin lagi ang Panginoon. Yung isa naman, ang bagamat nagsisimba pa rin, ay ang problema naman ay parang nalalamig na sa Panginoon. So magkaiba. Iba yung direksyon na pinupuntahan. Dapat magkaroon ng tamang direksyon. Dapat. Mahalaga. Na ito dapat giniling na mabuti. Pansinin po niyo kapag nag-rowing. Rowing iba yung direction ng isa. Pakalan yung isa inaari sa kabila, kaliwa naman siya. Iikot lang yung iikot. Pero walang nangyayari, hindi na mo. Number 5, sabihin natin. Number 5, trust issues. Kapag nagkaroon ng trust issues, medyo mahirap-hirap na po yan. Talagang mahirap po ang betrayal kasi. Mahirap yung dishonesty. Repeated disappointment. Yung lagi na lamang ganito na ba? Lagi na lang paulit-ulit yung pagiging hindi matapat. Okay? Maaaring nagmamahalan pa sila, taanong pa rin ang pagmamahalan, but the security is gone. Mabigat na po yan. Tandaan po natin, trust is emotional safety. Yung bang itinatago mo na ang cellphone mo? Sino nagtatago ng cellphone? Yung bang, patingin na ng cellphone mo, tapos, hindi pwede yung private yan eh. Now, sa mga asawa, okay lang naman may mga privacy. Pero yung talagang, yung intention mong itago, na gusto lamang tingnan yung, patingin niya naman, parang nag-text daw sa si Juan eh. Si Kumare S. Nag-text daw sa si Juan eh. May sinasabi, tanong na daw sa iyo. Tapos ayaw mo ibigay? There's something wrong. There's something wrong. Tandaan mo ninyo, ang mag-asawa, lalo sa mag-asawa, sabi niya, ang dalawa ay nagiging iisa. Isa lang kayo eh. Kahit pa mamakit ka ng misis mo yun, kahit pa mamakit ka ng mister mo yun, Pero ako, mga lalaki yata hindi pakialam meron ng cellphone. Babae lang siguro, Tama? Lalaki lang siguro ang... sa mga lalaki, ewan ko sa ibang lalaki. Pero ako, wala akong pakialam. Kung kakalaw sa cellphone ng misis ko. Bali ba na lang may nag-send ng Gcash ay para sa akin. Nakapunta sa Gcash ka. Ayan. So, pinsan talagang ganyan ang buhay. Pero tandaan mo natin, tayo man po ay nagkamali, lalaki man o babae, i-recover ninyo ang trust nyo sa kanila. Kaya. I-recover nyo. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na lalong mag-boost up
ng disloyalty. Na parang mag-iisip siya, ako nagigako, lagi yung tingnan mabuti. Hanggang yung confidence ulit ng inyong kapartner, mabuo ulit. Yan ang dapat gawin. Kasi nagkakarak na yung pundasyon, nagkakarak na. Number 6, mental, emotional, external pressure. Kapag pagod, tingnan mabuti. Kaya madalas pag-away ang mag-asawa, pagod na nga, ginuulit pa. Kaya yung magpahinga. Ano? Totoo lang. Napakahirap niyan. Pagod ka na sa trabaho, ay naku, talaga namang bubunga ka pa. Wala na, babae, ganun din. Pagod na nga sa trabaho, huwag muna rin kayong kutuan, huwag muna rin kayong maghugas ng pinggan, pagpahinga muna kayo. Ano? Alam niyo, napapansin ko yan. No? Napapansin ko yan. Na minsan, kasi ang trabaho ng babae maghugas ng pinggan, generally speaking, mga lalaki naman tagahugas ng pinggan. Pero hindi nila matiis na madumi ang bahay. Kaya pagdating nila sa bahay, galit-kagalit. Galit-kagalit sila. Tapos naglilinis, nagwawalis, pero galit-kagalit. Galit-kagalit, ang gagawin mo na, lilinisin mo na. So, magbigay naman kayo ng time. Yung sarili nyo, bigay kayo ng time. Mahirap po yan. May emotional po tayo, may external pressure po tayo. Ang strength ko, nagiging exhausted kasi kapag ganun. Number 7 po, ito po, ang pinaka-mabigat na dahilan. Because man's love is not perfect. Why love is not enough? Because man's love is not perfect. Hindi kailanman tayo naging perfecto ang pagmamahal ng tao sa tao. Hindi. Bakit? Makasalanan tayo. There is only one love that is perfect, and that is the love of God. Yung pagmamahal lamang. Kaya kung hindi ko tayo kukonekta, ito lang ang tanging solusyon. Kumonekta sa perfect love. At iyon po ay walang iba, kundi ang Diyos. Alam na alam po niya ang lahat na banal siya, complete po siya, kailanman hindi nagkakamali, tayo nagkakamali, perfecto ang Diyos, tayo hindi perfecto, and even when we love somebody so special, magkakamali tayo. Why? Dahil hindi natin nababasa ang isip ng kapartner natin. Hindi natin nakikita yung puso nila. Okay? Kaya the only way is to be connected in the love of God. Yun po yung foundation. The love of Jesus Christ. Yan ang napakahalaga. If our foundation is not founded on Jesus Christ, kaunting bakyo lamang masisira ito. Kaunting away lamang pwedeng bumagsak. Kaunting tampuhan lamang hindi na magkakausap hanggang maghiwalay. Pero tingnan po ninyo ang sinabi ng Matthew. Ano po ang solusyon? Eto. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ito ay matutulad sa isang taong matalino. Maging matalino po kayo sa pagtatayo ng relasyon. Dahil tayo ng kanyang bahay, ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumuhat, binayo ang malakas dangin, ang bahay na yun. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa ibabaw ng bato. Amen? At ang bato yun ay walang iba, kundi si Kristo. At si Kristo at ang Diyos ay isa. Pareho sila, kaya nga sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay isa, Diyos. At ang source ko ng pagmamahal ay walang iba, kundi ang Diyos. Amen? At ang pag-ibig lang ng Diyos, ang tanging pundasyon. Ang sabi rito, umulat, malakas, umuha, ang binayo, malakas lahat ng bahay na yun, ngunit hindi na iba sapagkat nakatayo yun sa bato. Sino ang bato? Si Jesus Christ. Yan ang bato. Kaya connecta tayo lagi sa bato. At ano nangyayari? Doon sa mga tao na hindi ang alam pundasyon ay bato, eto ho ang nangyayari. At ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay matutulad naman sa isang taong hakal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin
Umula ng malakas, bumaha at binagyo ang malakas na hangin ng bahay nito. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, kung gusto mo natin at mahal natin ang bawat isa, ang tanging pundasyon na hindi kailanman masisira ng kahit sino ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos. Kung hindi pa ninyo susubukan ng pagmamahal ng Diyos, tanggapin ninyo ang Diyos, si Kristo bilang sarili tagapagligtas at Panginoon. Kung hindi pa sentro ng buhay ninyo si Kristo sa inyong relasyon, gawin na ninyong sentro ng buhay ninyo ang Panginoong Hesus Kristo sa inyong relasyon. Because there is no other way. Kasi kaunting baha lamang yan. Kaunting ulan lamang sa buhay mo natin bilang mayroong tayong karelasyon. Pwede pong mawasak yan. Unting-unting magkakrak at isang araw ang resulta po nito ay separation. Kaya sa buhay po natin, isang bagay ang sinasabi ng Diyos po sa atin. Puntahan mo lagi ang pagmamahal ko. Lagi mong isa-isip ang pagmamahal ko. Sa inyong relasyon, sinasabi ko sa inyo, unahin mo lagi ako. Sapagkat walang umuuna sa akin na hindi kailanman kahit tagumpay, kahit sa pagmamahal.